Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello po, I'm a silent listener. At eto ang unang beses na mag-share ako ng aking totoong kwento dito sa inyong vlog. Papa Dudut, pagpasensyahan nyo na po ang pagkakasulat ng story ko since hindi naman ako marunong magkwento. Pero bago ako magsimula ay hayaan nyo muna akong magpakilala sa inyo. Ako si Nalia, tubong Cagayan, pero nakatira ko ngayon sa Cainta, Rizal. Marami akong gustong ikwento sa inyo tungkol sa aking pag-ibig, heartbreak at sa pamilya. Pero napansin ko na kadalasan ay horror na ang tinatampok ninyo sa Papa Dudut Stories. Kaya naisip ko na ibahagi sa inyo ang aking naranasang kababalaghan noon lamang 1 taon. Papa Dudut, nangyari lang to last November 12, 2023. Nasa bahay lang ako dito sa Cainta, natutulog noon sa aking kwarto nang managinip ako sa namayapa kong ama. Parang nag-flashback sa time noong lamay ng papa ko pero iba yung setup. Nasa labas ng bahay namin nakapwesto ang kabaong ni tatay sa may bandang kusina. Parang first day sa lamay noon. At ni isang tao ay walang pumunta kaya malungkot kong sinabi sa kuya ko na kuya, nakakalungkot naman na walang taong pumunta kahit na isa lang. Hindi lang kumibo noon ang kuya ko. Then suddenly may nakita akong 2 or 3 paru-paro na nagliliparan sa kabaong ng tatay ko. It made me happy somehow kasi hindi ba at least may butterflies na pumunta. Hindi ko rin alam kung bakit ako naging masaya nung nakita ko ang mga paru-paro na para bang dinadalaw nila si papa ko. Pagkatapos noon ay nagising na ako. Aaminin kong naiyak ako ng mga sandaling yon. Pero agad akong nagpahid ng aking mga luha dahil sa isip ko ay matagal nang patay si papa at sa puntong yon ay dapat ay naka-move on na ako. Mamayang kaunti, naisipan kong kunin ang aking cellphone at bumungad sa akin ang oras nang magliwanag ang screen nito. Eksaktong 3:00 na ng madaling araw. Napabuntong hininga na lamang ako at nagbalak akong bumalik ulit sa kama para matulog. Pero biglang nanuyot ang lalamunan ko kaya naisipan kong bumangon at bumaba para uminom ng tubig. Dahil mainit ang panahon noon, kahit madaling araw ay pumapalo yata sa 30 degrees Celsius ang temperatura noon. Kaya isang malaking relief sa katawan ko ang lamig na sumalubong sa akin pagbukas ko ng ref. Doon ay agad kong pinuno ang hawak kong baso ng malamig na tubig na nagmumula sa pitsil. Masarap ang hagod sa akin lalamunan ng malamig na tubig na iniinom ko. Pupunuin ko pa sana ulit ng malamig na tubig ang baso nang mapalingon ako sa aming sala na noon ay madilim. Nagulat ako nang may maaninag akong anino na nakatayo sa bandang pinto at tila nakatingin ito sa akin. Matagal ko itong tinitigan at unti-unti kong nakilala ang kanyang silhouette. Ang nakita kong anino ay tila anyo ni Papa. Nanlaki ang mga mata ko. Sa sobrang takot kaya agad kong pinasok ang pitsil sa loob ng ref at iniwan ang aking pinaggamitang baso sa lababo. Pero nang balikan ko ng tingin ang sala ay wala na ang anino ni Papa. Dali-dali akong umakyat noon papunta sa aking kwarto at mabilis na sinarado ko ang pinto tapos ay nagmamadali akong bumalik sa aking kama. Nagtalukbong ako. Pero kumakawala din ako sa kumot kasi mainit ang paligid kaya naisip ko na lamang na mag-Facebook. At nag-post nga ako ng status noong sandaling yon, telling everyone na nagpakita yata sa akin ang kaluluwa ni Papa sa sala. Nakakuha ito ng mahigit 50 reactions, kadalasan ay puro wow ang reaksyon.
Sandamakmak din ang mga comments mula sa mga friends and relatives ko. Kasi mga taong kaibigan ko lang sa social media. Anyway, active pala ako sa social media like Facebook at TikTok. At isa rin akong content creator kaya marami talaga akong followers. Pagsikat ng araw, agad ko namang ikinuwento sa aking lola ang aking naranasan. Ang sabi lang niya ay baka dinalaw lang kami ni Papa dahil malapit na ang aking kaarawan. Nakaramdam ako ng lungkot at naisip ko na kung talagang si Papa yung nakita ko sa sala ay siguradong hindi niya ako sasaktan. Baka lang talaga na-miss niya ako kaya nagparamdam siya sa akin nung madaling araw na yon. Samantala kinagabihan ay muli akong nanaginip. Dating gawi, ang setting ay sa lamay ng aking ama. May pumunta sa bahay namin na isang grupo ng mga babae na parabang nagsisilbi sila sa simbahan kasi may dala silang rosaryo at babasahin. Pero hindi malinaw noon sa aking panaginip kung ano ang mga nakasulat doon. Kasama ko ang isa kong kapatid sa pagsundo sa kanila pero hindi ko sila kilala na kahit mukha nila ay noon ko lamang nakita. May itanong sila sa akin pero nakalimutan ko na kung ano at habang naglalakad daw kami papunta sa bahay, kumakanta na sila ng worship songs na tila ba damang-dama nila yung kanta. Hindi nagtagal ay dumating na kami sa bahay namin at ang isa sa kanila ay dumiretso papunta sa kabaong ni Papa. Parang may binulong ito, basta parang kinausap niya si Papa before niya dinasalan si Papa. Hindi ko rin maalala kung anong ginawa ng mga kasama niya o kung ano ang ginagawa ko. Either nagsaserve ba ako ng pagkain o hindi kasi sa pagkakaalala ko ay wala kaming pera noon. Nagising ako sa aking panaginip at pagtingin ko sa aking cellphone ay eksaktong 3:00 na naman ng madaling araw. Muling nakaramdam ako ng pagkauhaw pero hindi na ako nangahas na muwaba pa kasi baka may magparamdam ulit sa akin. Si Papa man yun o hindi ay hindi pa ako handang maka-encounter ng paranormal. Humiga lamang ako noon sa aking kama at sinubukan kong matulog ulit. Pero hindi ako makuhang dalawin ng antok kaya nag-Facebook na lamang ako noon. Nang biglang makaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking paligid na very unusual kasi mainit sa bahay namin. Pumapalo sa 30 degrees kahit na gabi. Hanggang sa mapatingin ako sa bintana namin na nasa paanan ko lang. Gumagalaw ang kurtina tapos nang tapatan ko ng flashlight na nagmumula sa aking cellphone. Nakita kong may nakatayong figura sa likod ng mga kurtina. Dahil dito ay napabangon ako sa aking kama sa sobrang takot at dali-dali akong lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdanan. Pagdating sa kusina ay agad kong binuksan ng ilaw ay kumuha ko ng baso para uminom ng tubig. Ngunit nang bubuksan ko ng ref, nagawin na naman ang aking paningin sa sala kung saan ay isang pamilyar na figura ang nakita kong nakatayo sa likod ng pinto. Si Papa nakatingin sa akin. Pero ang nakakatakot ay walang itim sa kanyang mga mata. As in lahat ay kulay puti. Tapos ay putlang-putlang ang kanyang balat. At nang mapansin ko ang kanyang paa ay tila lumulutang pa ito. Mamayang kaunti napansin kong tila gumalaw ang kanyang paa at naglakad papalapit sa akin habang nakalutang. Napatras ako sa takot at nagsisigaw. Tapos ay biglang namatay ang ilaw sa kusina. Sa sobrang takot ko ay tinakpan ko na lamang ang aking mga mata dahil naramdaman kong palapit na si Papa sa akin. Pero hindi ako tumigil noon sa kakasigaw. Hanggang sa narinig kong bumukas ang pinto sa isa sa mga kwarto sa second floor at nagmamadali itong buwaba ng hagdan. Nakahinga akong nang maluwag nang marinig ko ang boses ni Mama. Pagdilat ko ay siya nga ang nakita ko na tiyempong binuksan ang isa pang ilaw na nasa hagdanan. Ano nangyayari sa iyo, Nalia? Bakit ka ba sumisigaw? Tanong sa akin ni Mama. Mama, may multo. May nakita akong multo ngayon lang. Naguguluhan at hysterical kong sagot sa kanya. Bakas naman sa itsura ni Mama na naguluhan siya sa aking sinabi. Multo? Paano magkakaroon ng multo dito sa bahay? Tanong pa niya sa akin. Si Papa, nagmumulto sa akin. Hindi ko po alam kung bakit pero totoo po 2 araw ko na po siyang nakikita. Giit ko. Nalungkot naman si Mama sa narinig ko mula sa akin. Kung babasehan sa kanyang reaksyon ay halatang na-miss niya ang kanyang asawa. Mamayang kaunti ay nagsalita na lamang siya.
Kumalma ka na kung totoo mang nagpapakita siya sa iyo. Huwag kang matakot kasi ama mo naman siya. Hindi ka niya sasaktan. Malapit na kasi ang birthday mo at alam mo naman sa inyong magkakapatid ikaw ang paborito niya. Baka namimiss ka lang niya, ang wika pa ni mama. Naisip ko din yun, Papa Dudut, kaya unti-unti na akong kumalma. Ang tanong ko na lamang sa aking sarili ay ano kaya ang gustong ipahiwatig ni Papa sa akin? Sa kabilang banday dumating ang ikatlong gabi. Muli ako na naginip na nasa lamay daw ako. May dumating na mga tao na pamilyar sa akin at alam kong kakilala sila ni Papa. Hindi ko alam bakit ako masaya noon noong nakita kong may mga taong pumunta sa lamay. Naisip ko kasi na at least ay may nakaalala pa kay Papa. Sa panaginip ko ay inilibing na noon si Papa kaya marami ang bumisita sa kanya, Papa Dudut. Nakatitig ako sa kabaong ng Papa ko at sa pwesto ko ay nakikita ko ang Papa ko na nakahiga, pero habang pinagmamasdan ko si Papa ay parang bumabangon siya at humihinga. Hindi ko lang yon pinansin dahil baka namamalik mata lamang ako, Papa Dudut. Pero mamayang kaunti biglang sumigaw ang tita ko na tingnan nyo, humihinga yung patay. Lahat ng tao roon ay napalingon sa sumisigaw kong tita at doon ngay nakita nilang humihinga talaga ang Papa ko. Binuksan nila ang kabaong ni Papa at si Papa ay nakasuot ng pangbahay lang na damit. At siya ay nakakumot lang. Hindi ko alam bakit ganon ang suot niya. Pinahigaan nila si Papa sa lamesa at kung titingnan mo ng maigi ay makikita mo talagang humihinga ito. Bigla-biglang sinabi ng tita ko na asan daw ang itim sa mata ni Papa. At paglingon ko ay nakamulat na si Papa at parang nakatitig sa akin. Tapos ay nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig at balat. The next thing I knew ay naliligo na siya sa sarili niyang dugo. At ipinagtataka ko dahil 3 days nang nakalamay si Papa pero ang daming dugong lumabas sa kanya. Punong-puno ng dugo ang lamesa namin at napansin ko talaga na sa left or right eye ba niya yung nawala yung itim sa mata. Ewan ko kung saan pero isa sa mga mata ni Papa ay nawawala yung itim sa gitna. Natatakot ako habang nakatitig sa kanya dahil binaliwala ko ang nakikita ko kanina. Baka kasi sign nyo na may gusto siyang ipahiwatig sa akin. Umiiyak na ako noon dahil sa kabang nararamdaman ko at nakukonsensya ako. Sinabihan ako ng tita ko na baka daw nagkaganito si Papa kasi daw ay nawawala ang isang itim niya sa mata. Ewan ko kung bakit niya sinabi yon o nakabase yon sa mga paniniwala ng mga matatanda. Bigla namang lumapit sa akin ang pinsang kong babae at ang sabi niya ay parang may nakita daw siyang katulad sa itim na bilog na nasa gitna ng ating mga mata sa bakuran namin. Sinundan ko siya kung saang banda at nakita kong may hawak na siyang iba't ibang size na parang itim na bilog. Ewan ko kung ano yon. Kinuha ko lahat at ibinigay ko sa tita ko. Pinili ng tita ko ang medyo kapareho sa hugis ng bilog na itim sa ating mata. Ewan ko kung ano ang sunod na nangyari, kung nilagay ba ng tita ko yon sa mata ni Papa o hindi kasi ang naaalala ko lang ay nakatitig lang sa akin si Papa at iyak lang ako ng iyak tapos ay humihingi ng sorry. Nagising akong nakakunot ang noo na parang may pinipigilan ako. Basta yung itsura ng mukha ko ay hindi maipinta na para bang nahihirapan. Ewan, basta kagat ko ang labi ko noong nagising ako at nakita ko sa aking cellphone at 3:45 ng madaling araw na. Nagdasal na lamang ako pagkatapos noon. Total Sunday naman kaya nagsimba na lamang din ako at nagsindi ng kandila kinaumagahan. Nagdasal ako ng mataimtim sa Panginoon dahil siya lang ang may alam ng lahat. Hindi ko mawari kung anong ibig sabihin ng aking panaginip. Papa Dudut, dumating ang araw ng birthday ko, November 22. 3:00 pa lang ng madaling araw ay bigla ulit akong nagising. Nilibot ko ng paningin ang buong paligid at wala naman akong naramdamang kakaiba. Maliban lang siguro sa sobrang lamig ng simoy ng hangin sa loob. Hindi ko alam kung umulan ba o habang natutulog ako ay uulan pa lang. Basta malamig ang paligid. At dahil sa nakaramdam ako ng gutom ay nagpa siya akong bumaba para pumunta sa kusina at mag midnight snack. Pagbaba ko ay iniwan kong bukas ang ilaw sa hagdan tapos binuksan ko lahat ng ilaw sa kusina at sala para masiguradong hindi ako matatakot. Tapos ay binuksan ko ang ref at kumuha ko ng pagkaing natira noong hapunan at yon ang ininit ko sa air fryer bago kainin. Habang naghihintay na matapos ang air fryer ng aking pagkain ay nagulat ako nang biglang mamatay ang ilaw sa sala. Siyempre kinabahan ako at napalingon ako.
At doon ay nakita kong may nakaupo sa sofa. Si Papa. Nakatingin siya sa akin at namumuti ang kanyang mata. As in walang itim sa gitna. May tinuturo siya sa kanyang harapan. Sa bandang ibaba, tinitigan ko yung mabuti at mukhang tinuturo niya ay ang photo album na nakalagay sa ilalim ng mesita. Muli kong tinignan si Papa, malungkot ang mukha nito pero mamayang kaunti pilit itong ngumiti sa akin na para bang masaya siyang makita ko. Feeling ko ay binabati niya ako ng happy birthday ng mga sandaling yon. Imbes na matakot, Papa Dudut, ay naiyak ako pero bigla akong nakarinig ng bumagsak na bagay sa loob ng kusina kaya napalingon ako at naalis ang tingin kay Papa. At nang ibalik ko sa kanya ang aking tingin ay wala na si Papa sa kanyang pwesto. Naalala ko naman kaagad yung tinuro niya kaya lumapit ako sa sala at kinuha ko ang mga photo album. Hindi ako nagbuklat ng mga photo albums kaya hindi ko talaga alam kung ano ang makikita ko sa loob. 6 ang naroroon. Sinek ko yung isa. Doon ko nakita yung mga litrato ng pamilya ko na noon ko lamang nakita. Marami din ang kaming litrato ni Papa noong bata pa ako. Close kami ni Papa noon, Papa Dudut. Pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unting lumayo ang loob ko sa kanya. Lalo na noong high school ako. Nagkaroon kasi ng kabit noon si Papa at iniwan niya kami. Siyempre masakit yun para sa akin. Kahit ba hindi naputol ang sustento niya noon sa mga anak niya. Masama pa rin noon ang loob ko. Aanhin naman namin ang sustento kung hindi naman siya ang makakasama namin. Doon kami nagkaroon ng gap ni Papa. Ang ipinagtataka ko lang ni minsan na hindi nagalit si Mama kay Papa kahit na nangaliwa ito. Oo, nasaktan si Mama sa nangyari pero kahit na anong gawin niya ay mahal pa rin niya ang asawa. Sa madaling sabi ay nagpakamartir siya sa pag-ibig. Pero hindi yun umubra sa akin. Hindi ako magpapakamartir para konsentihin ang kasalanan ni Papa sa akin. Hanggang sa isang araw ay naaksidente noon si Papa sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang sabi agaw buhay daw ito. Dumalaw si Mama sa ospital pero hindi kami mga anak niya. Kahit anong pilit sa akin ni Mama ay nagmatigas talaga ako. Kaya sa huli si Mama lang ang bumisita at nag-alaga kay Papa. Yung kabit ay bigla namang nawala sa radar. Hindi na ito nagpakita matapos ang aksidente. Samantala hindi ko noon nakalain na makalipas ang 2 araw ay ako naman ang may involved sa isang aksidente. Buwangga ang sinasakyan kong taxi noon sa isang truck habang pauwi na ako sa bahay at sobrang malakas ang ulan noon. Maraming basag na salamin ang tumama sa 2 mata ko. Sinugod ako sa ospital at doon ko nalaman na mabubulag na ako habang buhay unless mayroong kaming makuhang eye donor. Papa Dudut, sobra akong devastated na mga panahong yon. Marami akong pangarap sa buhay at maglalahong lahat ng yon dahil mabubulag na ako. Noong time na yun ay gusto ko na lang mamatay kasi wala rin naman akong silbi. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na schedule for operation na raw ako kasi meron na raw akong donor. Habang naiiyak naman ako sa pag-aalala, sa nakaraan ay hindi ko na malaya na nahulog ang isang papel na nakaipit sa isa sa mga pahina ng photo album. Pagbuklat ko ay isa pala itong document na nagpapatunay na si Papa bago mamatay ay isang organ donor. At nagulat ako nang mabasa ko na si Papa pala ang cornea donor ko. Samantala ay narinig ko si Mama na bumaba ng hagdan at nasurpresa siya nang makita niya ako sa sala na iiyak. Ma, bakit ninyo sinabi sa akin na si Papa pala ang cornea donor ko? Tanong ko sa kanya. Hindi ko yun sinabi kasi baka magalit ka. Alam kong masama ang loob mo sa iyong ama dahil sa pagkakamaling ginawa niya sa atin. Pero alam mo Nalia, sa huli na naig pa rin ang pagmamahal niya sa iyo. Aniya. Kahit naman sana sinabi niyo pa rin sa amin. Karapatan kong malaman yun. Naibulalas ko habang umiiyak. Inalo naman ako ni Mama. Anak, patawarin mo ko kung hindi ko yun nasabi sa iyo. Pero huwag ka sanang magalit sa akin. Yun din kasi ang bilin sa akin ng Papa mo. Ayaw niyang malaman mo ang totoo kasi baka mas lalo mo siyang kamuhian. Naiyak na rin si Mama nang sinabi niya yon sa akin. Tapatin niyo ko bakit namatay si Papa. Usisa ko. Noong malaman namin na habang buhay nang magiging baldado na ang Papa mo at may taning na rin ang buhay niya, nirequest niya sa akin at sa mga doktor na immersive killing na namin siya. Hirap na raw siya at ayaw na niyang maging pahirap pa sa atin.
Siyempre pumalag ako at ang mga doktor. Pero hindi ko akalain na pagkatapos noon ay bigla na lamang bumagsak ang kalusugan niya. At ang huling bilin niya sa akin na i-transfer na ang kanyang cornea kung mamamatay na siya. Pagkatapos noon ay namatay na nga si Papa at agad na isinagawa ang transplant sa aming dalawa. Ang kwento pa ni Mama. Kung ganun ay namatay siya at pagkatapos ay ibinili niyang i-donate ang cornea niya sa akin. Mangiyak-ngiyak akong tanong kay Mama. Oo, mahal na mahal ka ng Papa mo, Nalia. Kayong lahat ng mga kapatid mo at pinagsisisihan niyang lahat ng mga kasalanang ginawa niya sa atin, ang sabi pa ni Mama. Sa puntong iyon ay muli akong napahagulhol. Niyakap ako ng mahigpit ni Mama. Nang mga sandaling yon, Papa Dudut, ay pinagsisisihan ko na naggalit ako ng todo kay Papa. At hindi ko akalain na hanggang sa huling buhay niya ay kapakanan ko ang kanyang iniisip. Samantala kinahapunan ay nag-celebrate kami ng birthday ko. Maraming mga kamag-anak namin ang pumunta. Marami ding handang prepare sina Mama, Tita Rosie at Kuya. May pakuntsinilyo pa nga kami kung saan ako pang naghiwa ng mga ito gamit ang plato. Kinagabihan naman ay nagdasal ako mag-isa sa aking kwarto at nagpasalamat ako sa Diyos. Kasi nakabango na ako sa trahedyang dumating sa buhay ko noon. Pero higit ako nagpapasalamat kay Papa dahil sa ginawa niya para sa akin. Utang ko sa kanya kung ano man ang buhay ko na meron ngayon. Mamayang kaunti ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking paligid. Paglingon ko ay nakita ko si Papa na nakatayo at nakangiti sa akin. Pero kapansin-pansin na normal na ang kanyang mga mata. Gusto ko sana siyang lapitan para yakapin pero naalala ko na hindi ko na pala magagawa yon kasi multo na siya. Kaya ngumiti na lamang ako in return at mamayang kaunti bigla siyang naglaho kasabay ng paggalaw ng kurtina sa bintana dahil sa malakas na hangin pumasok sa loob. At yun nga Papa Dudut, pagkatapos noon ay hindi na nagparamdam sa akin si Papa. Nawala na rin ang bigat sa puso ko. At eto ko ngayon, hanggang ngayon ay masaya pa rin sa buhay. Papa Dudut, nagkamali man noon ang aking ama pero natutunan ko naman siyang patawarin. At yun ang may papayo ko sa iba, kung kaya ninyong magpatawad ay gawin ninyo dahil nakagagaan ang pakiramdam kapag inalis mo ang lahat ng hinanakit at galit dyan sa puso mo. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang ibinahagi kong kwento sa inyo. Sana'y magustuhan po niyo ito at mapiling i-ere. Muli maraming salamat, God bless and more power sa inyo at sa bumubuo ng Papa Dudut Stories. Nakasubscribe na rin po ako sa Papa Dudut Family at sa Kaistorya YouTube channel. Nakakatuwa pong panoorin kayo Papa Dudut kasama ng inyong mga kambal sa Papa Dudut Family YouTube channel. Lubos na nagpapasalamat, Nalia. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.